dilemmas, ito yung mga sitwasyon na kung saan maaari ang isang desisyon mo or action ay re-resulta doon sa it's either masamang resulta or mas masamang resulta. So, no choice ka, kahit anong piliin mo, kahit anong gawin mo, negative or unfavorable pa rin yung magiging resulta ng desisyon mo. So, ang mangyayari lamang ay pipili ka kung ano yung tinatawag nating lesser evil. Okay? Or yung iba, tinatawag na better good or greater good. Okay? So, itong dilemmas, ito yung isa sa mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng conflict. Okay? So, ano nga ba ang iba't ibang uri ng dilemmas? Ito, what creates conflict? Dito ay mga tinatawag nating social dilemmas. Unang-una, social trap. Ito yung pag-usapan natin. Then, prisoner's dilemma. Ito din yung pag-usapan natin. Itong dalawa. May pangatlo pa, itong tragedy of the common. Pasok din ito ngayon sa pag-usapan natin. Pero later ko na yan i-discuss. Maghahanap lang ako ng ibang halimbawa nito na talagang mas pasok ito. Maganda din ito kasi dyan yung tragedy of the common, yung mga nangyayaring corruption ay dahil dyan, tragedy of the common. Okay? So again, para sa live video natin ngayon, social trap muna tapos prisoner's dilemma. Maganda ito kasi nagagamit natin ito pang-araw-araw. Okay, social trap. Ano nga ba itong social trap? A situation in which the conflicting parties, by each rationally pursuing its self-interest, become caught in mutually destructive behavior. I think klaro naman. So, dalawang parties, halimbawa, dalawang tao, dalawang grupo, okay, pursuing self-interest, yung sarili lang nila ang iniisip nila, na kung saan nahuhuli or nalagay sa isang sitwasyon na kung saan ang nangyayari ngayon ay magsisiraan sila or maglalaglagan. Yan yung tinatawag nating naglalaglagan na po sila. Okay, katulad ng, yun na nga, kapag nagkahulihan na, nagkabukingan na sa mga ginagawang katarantaduhan, lalong-lalo na sa ating gobyerno, mangyayari po itong social trap. Magsisiraan na yan, magbabanggitan na yan ng pangalan. Di ba? So, sitwasyon po yan. Pwede mo rin, pag mangyari na yan, apply mo na itong tinatawag nating prisoner's dilemma. Hindi po ito yung congressman, mga ka-psychology ha. Okay? Prisoner's dilemma. Ano ito? So, ito din yung situation. Usually, ito ay laro, mga ka-psychology, and literal na definition nito ay in-apply ito talaga doon sa mga bilanggo, prisoners. Yung mga may sala, para umamin sila, ilalagay mo sila sa isang sitwasyon na kung saan yung sarili na lang nila ang kailangan nilang iisipin para maglaglagan din sila. Pero mayroon kang i-offer sa kanila para maglaglagan sila. Yung social trap, situation lang na kung saan, yun na nga, nagkabukingan, so self-interest mo ngayon ang iniisip mo, maglalaglagan. Dito sa prisoner's dilemma, may gawin ka, may i-offer ka sa kanila para umamin or at magturo, ha? Umamin. So ito ngayon yung magiging posibleng resulta or consequences. Ito. In-explain ko na ito dati sa isang video ko kung saan pinag-usapan natin yung suggestion ni Mayor Magalong kay Presidente Bongbong Marcos nung pumutok itong issue ng flood control projects. Okay, in-explain ko. Pwede nyo hanapin. At ngayon, in-explain ko ulit para, kasi mayroon tayong magandang halimbawa dito. Again, live po tayo. Pwede po kayong mag-comment. Kung mayroon kayong hindi naiintindihan sa aking discussion, pwede kayong mag-comment, magtanong, or kung kaya kong sagutin, sasagutin ko po. Okay, so again, sa mga interested po sa psychology, pwede kayo dito sa aking channel. Ginagawa kong halimbawa yung mga social issues natin ngayon, lalo na dito sa politika kasi ito yung mas mainit ngayon na usapin. Okay? So, ito ngayon yung mangyayari, prisoner's dilemma. Again, sinasabi ko, usually may ino-offer ka. Sa mga involved dito. Halimbawa, dito sa illustration natin, may dalawang taong involved. Ito yung dalawang tao na may ginawang
kabulastugan or katarantaduhan. Halimbawa, itong si person A, o prisoner A, itong naka-green, mga ka-psychology, tatawagin na lang nating si Bryce Hernandez ito. Okay? Tapos si prisoner B, tatawagin natin si Henry Alcantara kasi sila yung starring kanina, mga psychology. Okay? So ngayon, kung ikaw yung judge, police, or DOJ, pwede kang mag-offer sa kanilang dalawa. Di ba? Sasabihan mo si Bryce, umamin ka na, confess. Confess ka na, Bryce. Kasi kung magko-confess si Bryce at si prisoner B, sino tawag, Henry Alcantara, hindi magko-confess. So most likely, itong sa baba, posible, hindi mabibilanggo si Bryce, kaya ito, sa baba, tingnan nyo yung mouse ko, nakangiti dito si Bryce. Tapos ito, si Henry Alcantara, umiiyak, 10 years siyang makukulong. Di ba? Pero kung umamin si Bryce, mga ka-psychology, at umamin din si Henry Alcantara, okay? Tingnan nyo itong first na box. Hindi ibig sabihin free na sila agad. Again, explain ko, hindi ibig sabihin free sila kasi umamin sila parehos. Meron pa rin silang kasalanan, meron pa rin silang sentensya. Ito, equal sila, tag 5 years sila. Ayan, confess, na-confess sila. So ito ngayon, kung itong si Bryce Hernandez, itong naka-green, hindi siya nag-confess. Ito, nasa blue background siya. Pero itong si Henry Alcantara, nag-confess siya. So, posible, mababaliktad yung kanina. Posibleng mapawalang sala, maging state witness si Henry Alcantara, mabibilanggo ngayon si Bryce Hernandez ng mas mahabang panahon. Di ba? Kasi hindi nga siya umamin. So, punta tayo dito. What if confident silang dalawa na alam ni Henry Alcantara na hindi aamin si Bryce, so kaya hindi din siya aamin. So, pareho silang hindi aamin. Okay? So, ngayon, ang problema nasa, halimbawa, authority. Dapat ma-prove ng authority na yung dalawa ay may kasalanan and most likely yung dalawa makakuha ng parehong sentensya, whether na mapatunayan or hindi. Kaya nakalagay dito, 1 year lamang pareho. Okay, so ganyan yung prisoner's dilemma. So may trap dito. May inoffer ka, depende na sa kanila kung sino yung kakagat. So most likely may kakagat kasi nga ang iniisip na nila ngayon ay yung kaligtasan ng sarili nila. Okay? So balik tayo dito sa ating halimbawa. Bakit ko nasabi na gumamit si Senador Rodante Marcoleta dito? At kailan? Ito, balikan natin ito. I think first yata ito or second hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. I think first. September 1. I think first hearing ito. Okay, pakinggan natin kung anong sinabi ni Senator Marcoleta, mga ka-psychology. Tapos balikan natin kung anong sinabi ngayon ng DOJ Secretary Boying Rimulya. Ito, pakinggan ninyo. 15. Yung iba nga po ngayon, hanggang ngayon ay nagmamatigas pa na ayaw pumunta rito. Para po maipakita namin ang kaseryosohan ng pagdinig na ito. Gusto nga namin i-accommodate kayo Para sa ganoon, matukoy natin talaga kung sino talaga ang mas malaki ang pananagutan sa napakalaking pinsala na nagawa ng pagbaha sa ating bansa sapagkat hindi naman talaga nagawa ang mga projects ang ayon sa dapat mangyari. Yung mga projects dapat maproteksyonan ng communities, ngunit ang nangyari, kabaligtaran. Kanina po, binabanggit ko na marami na kaming kinausap na mga ensya ng ating pamahalaan. Yung AMLAC po nakahanda sa ngayon sa due process na hinihingi na ngayon ay kanilang pinatutupad na, kayo po ay kanilang tinutugayan na mapipris po ang inyong mga assets. Nag-call na rin po kami ng outlook sa immigration. So mga kapatid, lahat po ng maaensang dapat nakausapin nandyan na. Ang PICAP nakahanda po kayong iparibok lahat ang mga lisensya sa sandaling mapatunayan natin. Ang DPWH may karapatan mag-blacklist yan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pwede po namin sigurong sabihin na
Nakipagtulungan na kayo. Sa tingin namin, kayo naman ang hindi most guilty. So siguro pwede nating pag-usapan na sa ngayon, iniisip namin, baka para lang maingganyo kayo makipag-cooperate. Sabihin na natin, wala mo ng criminal prosecution. Kasi po, plunder lahat ang lalabas nito. Bilyon-bilyong piso po ito. Kaya kung sakali po na kayo ay ma-prosecute, puro plunder po ito. Alam namin na mabigat ito. Inaasahan nyo ba na kayo lang ang magdudusa dito? Dahil kung magturo kayo halimbawa ng mas may malalaking pananagutan dito, sino sa DPWH ang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funders, sino po mga politiko na may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Kayo ang magiging liability nyo lang, siguro civil damages. Kung papayag kayo, you indemnify the government. Ibalik nyo yung pera na nawala. Patulong kayo sa mga insurance companies na nag-post ng mga bonds para hindi kayo masyado masaktan. Kung matutukoy pa ninyo kung sino-sino yung mga yan, sa tulong ng insurance commission. Ibig ko sabihin, para hindi kayo ang magigitin lang ng leeg. Magturo na kayo. Hindi po yung gusto namin mangyari rito. Bagamat meron pong nagbigay na ng mga feelers, ngunit hindi namin alam kung paano namin kayo matutulungan hanggat hindi po kayo magsasabi talaga. Meron po talagang sumulat sa amin na nagsasabi na gusto na nilang magtapat, ngunit ang sabi nila, nangangani po ang buhay namin at buhay ng aming pamilya. So kayo po ang magdesisyon diyan. So let's proceed. Sino po? Okay, stop natin. Ito po ay September 1, ulitin natin, September 1, 2025. So, first Senate Blue Ribbon Committee hearing ito nung si Senador Rodante Marcoleta pa. So, dito na pala, sa first hearing pa lang, nag-offer na siya. So, again, balikan natin, tingnan nyo lang yung PowerPoint natin dyan, yung illustration na in-explain natin earlier. Maganda din yung offer dito ni Senador Rodante Marcoleta, mga ka-psychology. Unang-una, nilinaw niya na kung pwede, wala munang criminal charges. Kasi sabi niya talaga, confidential na plunder ito. Criminal yata yan, hindi ko familiar sa law, mga psychology. I think sabi niya, criminal charges man. So, criminal, ano yan? Cases. So, alam na, plunder. Sabi niya, I think hindi naman kayo yung most guilty dito, magturo lang kayo. Tapos probably, liability lang yung, civil liability lang yung cases nyo. Isusuli nyo lang yung magkanong nakuha. Parang ganyan na. May offer, di ba? Ang kapalit lang is magturo na kayo. Magsabi na kayo. Kasi basically may idea na. May initial investigation na, may initial information na naibigay or nakuha na talaga may katotohanan na ito totoong nangyayari. Ito in-explain natin, prisoner's dilemma. Kung aamin yung isa, yung iba hindi, most likely malaking chance yung umamin, hindi masyadong or posible makakuha ng kung hindi man ma-free, at least the latest possible consequence. Ang mabigat yung hindi umamin. So dito kailangan nila ng information na dapat magturo na kayo. So again, mga psychology, nakita ko na ito talaga lumabas dito yung social trap na pinipresenta ko earlier at prisoner's dilemma ginamit ni Marcoleta dito. Okay? So, option yan. Kung ako yung contractor, halimbawa akong contractor, iisipin ko talaga, naku, may pamilya ako, may mga anak, may lahat, may ari-arian ako. Di ba? May alam ako. At yung alam ko, walang ibang makapagsasabi kundi ako lang. So, pwede kong sabihin at i-take advantage ko itong offer na ito. Sige, sir. Aaminin ko, sasabihin ko lahat, information, bigyan kita ng ebidensya, tapos kapalit ganito, di ba? So offer yan. Anong nangyari kanina, mga ka-psychology? Ito, balikan ulit natin. Ito, pinakita ko ito kanina. Nasa na yun? Ito. Anong nangyari kanina? Ito, ang hearing ha. Kaya ako personal opinion ko, parang naano ako parang hindi naman sa nasaktan, pero parang na-disappoint ako sa DOJ kasi parang nasabi ko, I doubt na hindi alam ni DOJ Crispin Boying Rimulya itong social trap at prisoner's dilemma kasi abogado siya. Alam ng mga abogado ito. Mas may alam pa nga mga abogado nito compared sa amin mga halimbawa, kahit sa hindi ako psychologist, hindi ako nag-take ng board, hindi ako nag-ano ng board. Kahit sa mga psychologists, kami mga teacher, kasi itong mga abogado na ito, mga pulis, sila yung nag-a-apply dito. Palaging nag-a-apply ng konsepto na ito. Kami nagtuturo lamang.
Okay, so kaya nga hindi ko niniwala, hindi ito alam ni DOJ Crispin Boying Rimulya. So ito, pakinggan natin kung anong nangyari. Meron na ho kami mga taong nakikipag-usap sa kanila. Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Sir, Let's limit our questions kay Secretary. Teka muna, meron tayong Senator Soto, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nag-dictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung requirements for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of... No, sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nag-aintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni... Okay, so stop ko na lang muna kasi naipakita ko nito. Ang hinintay ko lang yung term na ginamit ni Senator Marcoleta na nabablur yung proceedings. Bakit mga ka-psychology? Kasi ito, base sa itong pinag-usapan natin na social trap at prisoner's dilemma, sinira ni Crispin Boying Rimulya. Sorry na lang sa mga fan ni Crispin Boying Rimulya. Alam ko magaling si Crispin Boying Rimulya. Nakita ko nung congressman siya, napakinggan ko kung ano yung mga political views niya, yung mga stand niya dito patungkol sa mga issue ng flood control projects, sa mga congressman na mga corrupt at ibang opisyal. Magaling ito. Alam ko magaling si DOJ Rimulya. Pero dito sa puntong ito, unfortunately, sinira niya yung diskarte ni Senador Marcoleta, mga ka-psychology, na kung saan ang goal ni Senator Marcoleta nung sa kaninang video na pinakita natin ay itong pag-apply ng prisoner's dilemma para makakuha talaga ng magandang impormasyon or mga malalaking pangalan sa pag-offer ng mga kondisyon na iyon. Wala nga namang kasiguraduhan kung talagang may bibigay ba sa kanila, magdidepende pa sa kung anong sasabihin nila. Ang problema dito, ito si DOJ Crispin Rimulya, abogado ito sa pagkakaalam ko, paano niya sinira? Pinapahaba niya yung proseso ng pag-apply ng Witness Protection Program sa pagdagdag ng qualification or requirements nito na kung saan, I think, sabi ni Marcoleta na wala naman sa batas. Nag-agree naman si Crispin Rimulya na wala talaga sa batas. Pero ang ginamit na argument dito ni Crispin Rimulya, mga ka-psychology, kahit na abogado siyang ginamit na niya, ay moral standard na. Hindi na based doon sa kung ano yung nakasaad sa ating batas. Oh, di ba? So, I think lahat tayo gusto talaga maisoli yung pera kung anong nakuha. Pero ngayon, ang mangyayari, paano ito masusuli kung hindi matutukoy kung sino yung mas malaki ang kumita? Kasi ang mangyayari ngayon, iisipin na ngayon ng mga halimbawa may alam, involved na may alam, na either DPWH employee or contractors, lalo na itong mga contractors, mga ka-psychology, kasi sila talaga yung nangungulekta ng bayad at sila yung nagbibigay. So most likely, sila talaga ang may alam kung sinong napagbigyan nila. So magdadalawang isip na ito. Sa tingin ko ito yung, kasi nasira na itong prisoner's dilemma na ginamit ni Marcoleta. Nasira na siya
magdadalawang isip na yung mga contractors na wala palang kasiguraduhan or na instead naman naging 50-50 yung chance na magsalita sila, na back to zero na kasi iniisipin nila na wala pala tayong maaasahan na protection galing sa gobyerno kung sakaling may mabanggit tayong mga mabibigat na pangalan. Halimbawa, mga pangalan ng mga congressman kasi pinapatagal yung proseso ng pag-apply ng witness protection kasi ang mangyayari, halimbawa, I think gusto din naman magsauli ng kung meron talaga nanakaw itong mga contractors, I think gusto yan nila isauli kung magkano yung ninakaw. Pero i-identify pa yan mga ka-psychology kung magkano. At dadaan yan sa proseso, I think yung korte ang magsasabi na ito yung dapat mong isauli. So kukuha pa ng ilang taon yung proseso. So mawawalan tayo ng mga posibleng witness. Hindi ako naniniwala na wala itong kasalanan mga contractor. So may kasalanan din ito. Pero in-explain ko nga dito sa Prisoner's Dilemma na kahit umamin pa sila at malaman na may kasalanan sila, yung authority magbibigay pa rin yan ng punishment. Pero of course, mas magaan compared doon sa kung sino yung pinaka-most guilty. Pero may punishment. Hindi naman sinasabi na, wala ka ng punishment, zero ka na. O tingnan nyo sa illustration natin dyan sa Prisoner's Dilemma. Diba? Etong sa Prisoner's Dilemma na illustration, may naging zero punishment dyan. Kasi dalawa lang sila dito na nasa example. Pero yun nga, in real life, hindi lang na, katulad nito, hindi lang naman kasi dalawang tao ang involved dito, marami. So parang may leveling na yung mga situation. Ano gagawin? Hindi people power uli. Wag na mag-vlog, walang mangyari. Wag na gagamitin ang batas, wala ng kwenta. Magandang gabi, Dan. Gimaw. Okay, people power daw. Meron din yan. Hopefully, explain din natin yan kung anong explanation ng psychology yan. Explain din natin yan. Ay pwede din, pero as of the moment, katulad nung nangyari nung linggo, may rally, pero magkaiba din ang iba't ibang grupo, magkaiba ang sigaw. Hindi ko nga maintindihan bakit ang sigaw anti-corruption lang. Kasi sabi ko nga sa klase ko nung Lunes, bakit ang sigaw anti-corruption? Hindi naman tao yung corruption, hindi yun gumagalaw na siya lang. Hindi yan independent, dependent yan doon sa tao. So kailangan may i-mention tayong tao. 'Di ba? So kahit resign Martin Romualdez man lang or Zaldico, unfortunately sa TV wala akong nakikita. So yung iba ibang grupo may sumisigaw na resign Marcos, pero konti lang. So magkaiba din kaya medyo mahirap people power. Anyway, so balik tayo dito sa usapin natin. So ito nakikita ko since nasira na itong diskarte ni Marcoleta pag-apply ng Prisoner's Dilemma, marami nang matatakot ngayon na mga posibleng witness. So, magiging resulta dyan, magiging matagal, mas mahaba na yung investigasyon kasi at the same time, magiging paikot-ikot na rin yan kasi wala nang gustong magsalita, matatakot na lahat. Diba? Yan po yan po ay personal opinion ko na lang base dito sa pinag-usapan natin. Posibleng mali ako. Pero base dito sa, ito yung binasihan ko, itong diniscuss natin na konsepto. So, unfortunately, sad to say, mukhang hindi nakakatulong dito si Crispin Boying Remulla. Instead na tumulong siya, kung titignan natin bilang abogado, dapat kasi argumento mo base sa batas, di ba? Kasi batas dito pinag-uusapan. Unfortunately, ang ginamit na niya moral standard na, di ba? And naipakita naman natin sa video kanina na wala namang pinangako si Marcoleta na wala kayong isusoli. In fact, sinabi nga niya civil liability na isoli, may dapat may isoli. Okay, mga ka-psychology. So kung lalong tatagal ito, wala tayong maasahan, unfortunately. Ang kinakabahan ko dito, kasi may sinabi si Crispin Boying Remulla, kung napansin niyo, sinabi niya,
um, unique facts. Unique facts. We are dealing with unique facts. So, may alam siya. May nakuha na siyang impormasyon galing sa mga magiging posibleng witness. May alam na siya, may nakuha na siyang mga impormasyon kasi may sinabi siyang unique facts. So, mahirap na ngayon ang pagpasok ng Witness Protection Program, yet may alam si Marcoleta, may alam si Remulla. So, hindi ko maintindihan bakit ganyan na may alam na siya, yet pinapahirapan niya yung pagpasok dyan. Yung pagpasok na sa Witness Protection Program na kung saan marami na ngayon ang aatras na lalo-lalo na mga contractors talaga, mga ka-psychology. Ako personally, unfortunately, hindi ako magaling sa investiga. Pero dito sa mga nangyayari, kasi yung mga empleyado ng DPWH, file ka na lang ng kaso agad. Di ba? Pero itong mga contractors, sila kasi yung may direct contact. Sa tingin ko, kung ako yung mag-iimbestiga, sila yung tatanungin ko kaagad. Later na lang yung mga empleyado ng DPWH. File ka na lang kaso, lalabas din yan. Dito tayo sa mga contractors, kung magkano yung inirelease nila. Di ba? Halimbawa, sa ganitong project, or ganitong congressman, magkano ibinigay mo? So, year 2022. Magandang gabi kay Ayas or Las Bagas. Ignorance of the law. Excuses no one. Familiar yung dati nag-aaral kami. Sa college, yan yung sinasabi ng pol sci teacher natin. Ignorance of the law. Excuses no one po. Magandang gabi po sa inyo, sir. Maligayang pagdating dito sa ating channel, Psychology and Social Issues. Again, live po tayo. Kung pwede, request ko lang. Kung pwede, paki-subscribe naman sa ating channel, mga ka-psychology. Sana na ba tayo? Sige, tapusin na natin para hindi masyadong mahaba. So yun na nga, mas magiging madali sana kasi ang ina-apply dito, sabi nga ni Marcoleta, proseso pa naman sa pag-apply. Subject for evaluation, hindi naman ibig sabihin na kapag may nagsalita tapos sabihin, i-apply sa Witness Protection Program, automatically accepted. Hindi naman. I-evaluate pa naman yan. Yun nga trabaho ng DOJ. Problema lang nga lang, dinagdagan nila ng requirement. Ang gusto kasing palabasin dyan, kaya kapag may magsalita, offeran mo ng Witness Protection Program kasi ito yung application ng Prisoner's Dilemma. May nagsalita, sige, offer ka para mas maingganyo pa na magsalita at yung iba magsasalita pa. Imagine niyo yan. 15 contractors yung binanggit ni Presidente Bongbong Marcos. At I think meron pang iba dyan. So kung lahat yan magsasalita kasi nasa isip nila na makapasok sila sa Witness Protection Program, di ba ang daming impormasyon, ang dami sanang mga nababanggit na pangalan kung hindi man lahat kung hindi man mabanggit lahat, ang dami sana. So dyan sana natin makikita na halimbawa may 5 contractors, sinong common ang pangalan na lumalabas sa halimbawa sa 5 contractors. Di ba may common denominator dito si katulad ngayon so far si Zaldico. May common denominator si Zaldico. Di ba? So at least kung mabanggit yung ibang mga congressman, maimbitahan, magsalita din, talagang pupunta doon sa mas malaking isda. Pero of course ngayon, unfortunately, ako personally wala na akong maasahan kasi nga dahil dito sa paninindigan ni Crispin Boying Remulla. Again, morally, tama si Boying Remulla. Ulitin ko, tama yung, in terms of moral standards, tama talaga yan, na kailangan magsoli. Pero, sa proseso ng batas, kailangan talagang sumunod. Na nasa huli yung pagdemand ng pagsoli ng kung ano yung nakuha nila. Okay? So I hope po meron po kayong natutunan dito sa ating mga pinag-usapan ngayon. Again, ulitin natin, ang pinag-usapan natin ngayon ay tungkol sa dilemma. Ito ay usapin sa conflict and peacemaking ng social psychology, and pinag-usapan natin in particular yung social trap at prisoner's dilemma. Okay, sana naman po may natutunan kayo sa gabing ito, lalong-lalo na sa halimbawa na ginamit natin sa mga nag-aaral ng psychology. Pwede nyo po itong gawing subject for research, subject for discussion, or kung may report kayo, ito yung topic ninyo, pwede nyo itong gawing halimbawa itong pinakita kong mga videos.
Okay, so maraming salamat at hopefully makita po ulit tayo sa ating susunod na live stream. Okay? Magandang gabi po sa lahat at sana po mahimbing ang inyong tulog.